Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Just in, the Philippine National Police says it will restrict all visits for Rodante Marcoleta after the Sandigan Bayan raised concern over Vice President Sara Duterte and Senator Robin Padilla. The hospital has recommended isolation for Senator Marcoleta due to his health. So, puwera bisita. Sino sa inyo ang nakasakay ng barko? Pwede ba namin malaman ang inyong kaisipan? Doon Galing. ho sa... Dali. Ba't napunta dito? Sandali, ayan. Malala ko nung tiniente, kapitan pa ako, from Luzon. Sakay kami ng barko papuntang Mindanao. Or from Mindanao, pa uwi ng Luzon. Pati mga anak ko, sinasakay ko sa barko. Kasi, noong una, maliit pang sweldo ko, hindi namin kaya mag-eroplano. Saka mahal pang eroplano noon, wala pang Cebu Pacific. Kaya barko kami. Pag sumasakay kami ng barko, pag larga na ng barko, mag-announce na, yun. Puwera bisita, puwera bisita, puwera bisita, mularga ng barko, labas lahat ng mga bisita. So ito naman, nakakalungkot. Bakit naman pinagbawalan na, wala nang magbisita, pati ba members of family, wag naman sana. Ang unang bumisita is si Vice President Sara Duterte. Ano ba ngayon? Biyernes? I think Martes ata o Merkules. Nagbisita si VP Sara. Ang narinig ko lang, nagdala si VP Sara ng hopya at saka hamburger. Kasi ang alam ko, paborito ni Senator Marcoleta ang hopya. Then, ito pala, ngayon ko lang nalaman, nagbisita rin pala si Senator Robin Padilla. So siguro, na-report sa Sandigan Bayan. Kaya, hindi natin masisisi ang Philippine National Police. Kasi, dahil may warrant of arrest na si Senator Marcoleta, ang lahat ng mangyayari sa kanya is dapat ma-coordinate sa korte. Pati ang mga bisibisita na ganyan, dapat paalam sa ipaalam na sa Sandigan Bayan. Kaya nakakalungkot dahil papaano naman yung mga immediate family niya. Sana naman itong post na ito na all visits for Rodante Marcoleta, sana exempted naman yung kanyang pamilya. Diba? Kasi kung nasa kulungan ka, example, kung madala na siya sa Quezon City jail, payatas, pwedeng magbisita ang pamilya. Yun ang alam ko. Karapatan yan ng mga persons deprived of liberty na magkaroon ng bisita. Kaya, tingnan natin ang nag-react, So, maraming tumatawa, 3,200 ang nag-like, nag-react, 1,600 ang tumatawa, 942 ang galit. So, ulitin ko, nakakalungkot, nakakagalit na balita ito. Okay, ano yung mga sakit ni Senator Marcoleta? Una, yung hypertension. Kasi mga edad na yan, 72 na siya, ako 66. Halos mga senior citizen, mayroon ng hypertension. Maswerte, very healthy o yung senior citizen ka na wala ka pang hypertension. Kasi over the years, yung ating ugat, may nag-build up na yan ng mga kung ano-anong build. Kaya yung daloy ng dugo, mahina na. Kaya ako, mayroon din akong hypertension. So, later on sa kanya,
na medical check-up niya, kaya nandyan siya, is nahanapan siya, nakita na mayroon siyang mild pneumonia, sakit sa baga. Ano pa? Meron pa siyang, I think, correct me if I'm wrong, enlargement of the heart ba yun? Tapos yung degenerative disease, parang dito sa spine. Tapos mataas pa ang kanyang cholesterol. Kaya ang recommendation ng Philippine General Hospital, kung dadalhin man siya sa kulungan na, dapat mai-isolate siya. Kasi nga yung health condition niya is very, anong tawag mo doon? Fragile. So, kailangan niya ng suporta ng dasal. Nag-a-undergo siya ng matinding pagsubok. Kaya lang nakakatuwa, yung kanyang mensahe, nung binisita siya ni Katunying, sabi niya na huwag kayong mag-alala. May Diyos naman na nagbabantay sa atin. Correct. Lahat tayo dumadaan ng pagsubok. At balang araw magtatagumpay ang kabutihan o katwiran kahit matagal. Yun. So yun. Yung mga ganong pahayag is puno ng pag-asa. Hindi siya nawawalan ng hindi siya depressed. Palaban pa rin ang ating butihing Senator Rodante Marcoleta. Kung kailan siya dadalhin sa Quezon City Jail, I do not know. Kasi nga, ongoing pa ang kanyang medical examination sa PNP General Hospital. So, nakakalungkot. Selective justice. Ito na yung classic example ng selective justice. At yan ang isa sa mga pwedeng maipagmalaki ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA, July 27. Marami na tayong naipakulong. Senator Marcoleta nakulong dahil sa campaign fund contribution na 75 million. Yan ngayon ang accomplishment ng administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa balay sa natabangan na mo og yero. So muna ni ang itsura sa gawas nga bahin so atong sudlot. So karon mo na ni ang itsura sa ilang atop nga silupin lang. So muna na pod ni ang itsura sa trapal nga ilang atop. So diri na gid in town sila magtulog. Muna ni ang ilang kahimtang. So karon atong tan-awon kay nagpatindog sila og bag-ong balay nga ilang pag-atupan sa natabang nga ug karon mo na ni ang hero nga among gihatag nga ilang iatop karon. So mo na ni ang ilang gipatindog nga bag-ong balay nga ilang pag-aatupan. So naka patindog na gud sila sa ilang bag-ong balay. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Salamat sa naghatag sa sin og malamat sa Ginoo nga nakabalay na gyud mi. Di nami maulanan. So ang inyong payag pila na nakabulan inyong payag nga silupin lang. Trapal. Dugay-dugay na gyud ni nga murag lima na gyud na kabulan. I-assemble ra nga sin aw nga kuan silupin aron na lang iatop.
So karon nakabalay na mo og bag-o. Kabalay na gyud mi So salamat kayo.